So, ang pangatlo ay conversion of land and forestry and agriculture. So, land conversion involves transforming natural landscape, often with forest or grassland, into agriculture, fields, pasturelands, or areas for forestry operations. This process alters the environment and ecosystem, impacting biodiversity, climate, and local communities. So, itong conversion of land and forestry and agriculture muna siyang ginahitabo sa gubat or sa mga grasslands na naa sila yung naputo sila mga kahoy kay na sila project na buhaton dito. So, ah, ang conversion ng lupa, lalo-lalo na ang deforestation. So, parang wala siya deforestation. So, para sa agrikultura at iba't ibang gamit ay naging isang sanhi ng climate change. So, ang one of the reason ang pagsunog ng kagubatan. Ang deforestation o pagputol ng kagubatan ay madalas nakaakibat ng pagsusunog ng mga kahoy o vegetation. So, kapag ano, kapag mahitabo conversation of land, naadyo siya ka ng musunog jud ka kahoy, kailangan putol ka kayo sa deforestation. So, ito ay ito ay pa isang paraan na paglilinis ng lupa o paghahanda para sa ibang paggamit. So, ang pagsunog na ito ay paglabas ng malaking dami ng carbon dioxide sa ating atmosphere. So, ah, delikado siya. Ah, may chances na landslide, na lugar na magkakosya sa climate change kay tungod sa deforestation. So, next, ang natural resources. So, ito yung mga natural resources na one of the causes of climate change. Ang volcanic activity and Earth orbit around the sun. So, unsa ni sila? So, volcanic activity refers to the release of magma, gases, and volcanic ash from volcano. It occurs when pressure beneath the Earth's surface forces molten rock, magma to rise and erupt through an opening or vent. So, uh, injected ash falls rapidly from the atmosphere. Most of it is removed within several days to weeks and has little impact on climate change, but volcanic gases like sulfur dioxide can cause global cooling, while volcanic carbon dioxide, a greenhouse gas, has the potential to promote global warming. So, ang volcanic activity ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating klima dahil sa mga chemical at particular na inilalabas nito sa ating atmosphere. Ang ilang eruption ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagbaba ng ating temperature dahil sa paglabas ng mga partikuladong aerosols. So, gayunpaman ang mahalagang sanhi ng pagmatagalang climate change ay ang mga gawain ng tao tulad ng ang pagsunog na burning fossil fuels, o pagputol ng kagubatan, na naglalabas ng malaking dami ng greenhouse gases na nagpapainit ng ating atmosphere. Kaya nagiging ah, nagiging sanhi siya ng climate change. So, kapag mainit ang ating temperature, may malaking possibilities na uulan dahil kaya nga ay uulan siya dahil sa sobrang init dito, ang nasa itaas, pwede siyang gaganti like
parang gaganti siya na uulan siya ng malakas dahil mainit sa sa dito sa ano sa ating temperature. Ah, and kung kung uulan naman, ah, parang kanang murag naa jud siya evaporation mahitabo ba. So kung init dire ay kung init sa atong temperature, so naa possibility na ulan siya ug kusog sa tungod sa kainit na gisuyop niya didto kay taman mo ibuganan niya tanan ang mga kuan, ang kakuan kainit, ibuganan niya dito na ibundak ng ulan. So, ang ikaduha, ang second, Earth orbit around the sun. So, the Earth orbit around the sun undergoes cyclic gyrations called Merkab Markov-Vetch cycles, impacting climate over long time scales. Changes in axial tail, orbit shape, and axis precession influence sunlight distribution, contributing to ice age cycles and long-term climate trends. Mm, ah, ang totoo itong Earth orbit around the sun ay hindi siya kasali sa cause um, ng climate change sa tingin ko. Pero di ko alam, di ko batid kung bakit ko nilagay, bakit ko nasali dito. Maybe sa pag-research ko, ito yung lumabas, pero ang hirap naman i-explain ang Earth orbit around the sun. So, paano siya naging sanhi ng climate change, diba? So,